Doc Nobet, may ilan pong nababahala dahil sa kaso ni Barbie Hsu nagsimula sa flu o trangkaso ang kanyang pneumonia. Paano po nagiging deadly ang isang simple flu? Ang simple flu ay isang mikrobyo dulot ng virus. At itong virus ito ay nakakaapekto sa respiratory system. Actually, buong katawan natin pwede. Kaya sa umpisa, yung tinatawag natin prodrome, nakakaramdam tayo ng panghihina, panlalata, nilalagnat tayo. These are what we call systemic effects of the virus. But aside from that, meron ding mga local respiratory effects. Kaya nagkakaroon ng sipon, ubo, makating lalamunan, mga ganyan. So, apektado talaga ang paghinga at breathing pagka meron tayong mga simple virus na ganyan. Ngayon, kung sino yung lalala, kung sino yung makaka-recover agad, maraming factors ang may interplay dyan. At meron tayong tinatawag na triangle, and it's always an interplay of these factors. Ano-ano itong mga ito? Number one is yung virulence or yung bagsik ng mikrobyo. Pangalawa, yung host immune system. So yung virus, papasok yan sa katawan natin, tayo yung host. Meron tayong immune system which is responsible for handling this kind of infection. And the third factor is yung environmental conditions natin, kung ano yung prevailing conditions. Pasok dyan ang weather, climate, yung sanitary conditions, yung linis ng paligid. So, halo-halo ito, George. Opo, so ngayon, Doc, ibig sabihin, kaya naman palang gamutin itong sakit na ito, no? Pero pag naging pneumonia po ba siya, kaya siya kaagad gamutin? Ano yung mga dapat gawin po, Doc, siguro para maiwasang lumala from simple flu patungo dito sa pneumonia? As a virus, yung causative agent nitong mga ito, wala talagang direct medicines. Hindi kamukha nung mga bacteria na merong direct killing effect ang mga antibiotics. The virus, it will have to go through a phase. Magmumultiply yan sa loob ng cells ng katawan natin, and that is the time na nakakaramdam tayo ng mga systemic symptoms. And then when it affects our lungs, that is the time we feel the respiratory symptoms. Ngayon, hihintayin natin na bumagsak itong viral load na nasa katawan natin. Kasi ang virus, meron yan tinatawag nating self-limiting lifespan. Hindi yan tatagal na buhay sa katawan natin. Eventually, mamamatay din yan. So, habang dumadami, nagmumultiply yan, that is the time na dadali yung katawan natin. Diyan naglalaban-laban ngayon yung virulence ng virus at saka yung immune system ng host, yung defense system natin. Okay. So, kung halimbawa po na kayo ay may flu o trangkaso, paano po kaya maiiwasan yon? At kung may flu ka na, paano po maiiwasang maging pneumonia ito? Kailangan pangalagaan natin ang katawan natin. We have to support our immune system. Number one is rest. Number two is a lot of fluids. Wag natin abusuhin yung katawan natin. And then, nakakatulong ang vitamin C para makaboost ng immune system. And then, all other treatments are what we call supportive. Kung barado ilong, may mga decongestant tayo. Kung nagre-react yung ating lungs by having a constricted airways, we can give medicines to open up that airways. Kung maraming plema, may mga gamot para ma-facilitate ang mucociliary expectoration ng plema. O kaya, yung fluids itself, mahusay yan magpaladnaw ng plema eh. And there are also some physical means, yung mga bronchial clapping, modalities ng physical therapy to help us expectorate the phlegms. So all of these are supportive measures. Pag nasa hospital sila, we monitor their oxygen. Kung bumabagsak ang oxygen level nila, then we institute or administer oxygen. So basically, it's a supportive treatment to help the body maintain its stable condition, steady state condition, hanggang sa mawala ang virus sa katawan at tuloy ang makarecover ang katawan. Ang importante talaga, Doc, kapag lumalala na yung sintomas, siguro better kung magpatingin na sila sa doktor. Maraming salamat po, Dr. Norberto Francisco, ang spokesperson ng Lung Center of the Philippines.